So magandang gabi po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon na tayo binigyan muli ng pagkakataon na magsama-sama. Tumigil ako ng paumanhin na hindi tayo broadcast kahapon dahil sa technical problem. Hindi makalusot yung ating live stream kahapon. Kaya ito ay susubukan natin muli ngayon sa biyaya ng Panginoon. So tayo po ay magpakumbaba sa ating Diyos, sa ating Panginoon, siyang milikha sa bawat isa sa atin. Siya nagplano ng ating buhay. Siyang dahilan kung bakit tayo nagsasama-sama ngayon. Purihin natin ang ating Diyos sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya na hindi nagbabago, hindi nagmamaliw, hindi nagtatangi. Ikaw at ako ay patuloy niyang kinakalinga, pinoprovide ang ating mga pangangailangan. Nasa atin ang lahat ng dahilan upang pasalamatan ang Diyos. At sama-sama po tayong umawit sa Kanya ng papuring awitin at manalangin. Tayo ay samahan niya sa gabing ito. Purihin ang dakila mong pangalan, O Diyos. Purihin ka, O Panginoon. Purihin ka sa habang panahon, O Diyos. Maraming salamat po. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag, wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan ay di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan ay di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Thank you, Lord God. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako
nang di kayang tumbasan, niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan ay di nabahiran ang kabanal at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Thank you, Lord God. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Jesus, salamat sa sukdulang biyaya mo. Father God, salamat po, Panginoon. Ngayon pa lang, Lord, alam ko na patuloy ka, Panginoon, sa ginagawa mo sa aming buhay. Salamat, Lord, hindi mo tinignan ang aming mga kamahalian, mga karumihan. Sa halip, hinugasan mo kami sa pamamagitan ng ginawa ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Jesus. Dahil sa kanyang dugo, hinugasan kami sa aming mga kasalanan na nararapat sa amin, Lord, parusa. At dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, dahil sa biyaya mo, dahil sa kagandahang loob, nakakaawit kami, nakasasamba kami, nakapagkaaral kami, nakapakikinig kami. Nais mo, Panginoon, na lalo ka naming makilala. Pamaranasan namin, Lord, marami pang bagay mula sa iyo. At sa gabi ito, Panginoon, hinihiling ko, Lord, hipuin mo po ang bawat maaabot ng video message na ito. Touch us, O God, in your most special way. Prepare our hearts, O God, our mind. Anumang hindrances sa amin pong panonood, pakikinig ng iyong salita, ng iyong mensahe, anumang mga hadlang ito'y sinasaway ko sa pangalan ni Jesus. Muli po, Panginoon, tiwala namin sa iyo, tiwala ko sa napakabuti mong pangalan. Maraming salamat po. Purihin ang dakila mong pangalan ngayon at magpakailanman. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Lord. So magandang gabi sa ating lahat. Ako'y nagpapasalamat muli sa ating Panginoon na tayo ay binigyan ng pagkakataon na magsama-sama gaya nito. At ako'y umaasa na sa ating maikling pagsasama-sama ngayon, meron tayong matatanggap mula sa Kanya. Ako'y umaasa na may gagawin ng Diyos sa ating buhay. Kaya po, meron akong nabasa minsan, kahapon, o isang araw pala, na isang advertisement sa isang church. Nakita ko lang. Doon sa church na yun ay mayroong dalawang services. Isa sa umaga, isa sa hapon. At nandun sa kailang bulletin board sa labas, nakalagay kung ano ang mensahe sa umaga at kung ano yung mensahe sa hapon. Magkaibang preacher, magkaibang mensahe. So ang mensahe ng umaga nakalagay, ang title ay Jesus Walks on Water. At ang nakakatuwa doon ay yung title ng panghapon na service ay Searching for Jesus. Nakakatuwang isipin na hindi masyadong napapansin ng marami kung ano yung kanilang mga bagay na inihahanda dahil lamang siguro sa kagustuhan na ma-accomplish kung ano yung mga tungkulin na dapat nating ma-accomplish.
Ngayon sa atin pong kapanahunan, ako po ay nagpapasalamat dahil nung makita ko yung bulletin board na yon ng isang church, naalala ko muli yung kwento na yun sa Biblia. Isa sa pinakamagandang kwento na nabasa ko sa Biblia ay matatagpuan natin doon sa ating mensahe ngayon sa Matthew 14. Umpisahan natin po ang pagbasa simula 22 hanggang 33. Ang sabi po rito, kung maaari nyo akong sabayan, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, sabi po sa kasunod, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na, ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita lang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot." Pakisabi sa katabi, "Huwag kang matakot." O ulitin mo pa ulit, "Huwag kang matakot." Sabi si Jesus ito at nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo yan, paparihanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Verse 32, pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita na ay magdulot sa atin ng dagdag na pagkaunawa sa napakagandang plano ng Diyos sa atin sa gitna ng mga pinagdadaanan natin sa buhay. Tayo po ngayon ay nasa isang sitwasyon kung saan patuloy na nangangamba ang maraming tao dahil doon sa plague na ating nararanasan. Kanina po ay nanood kami ng live streaming ng ating main church sa pangunguna ng ating senior pastor na si Pastor Jesse. At doon ay narinig kong muli ang mensahe patungkol doon sa kasiguruhan na meron tayo dahil tayo ay nandoon sa proteksyon ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ako'y naniniwala na ang church ay mayroong dapat na ginagawang role sa ating pong kapanahunan. At ang role na yon ay magdala tayo ng kasiguruhan na ang Diyos ay mayroong ginagawa sa ating kalagitnaan. Bagamat hindi maganda ang sitwasyon sa mga maraming lugar, naniniwala ako na ang Diyos ay patuloy na mayroong gagawin. Ang kanyang pag-iingat ay nasa kanyang mga minamahal at ang kanyang provision, every time na mayroong sitwasyon, ang Diyos palagi ay mayroong provision. Dito po sa mensahe na ating titingnan, iisa-isahin po natin yung ilan sa mga verses na yon. At ang pinanggalingang istorya dito, dumating ang dahil na si Juan na nagbabautismo, si John the Baptist, pinugutan ng ulo. Pinatay na ni Haring Herodes dahil doon sa pangako niya doon sa anak ng kanyang kalunya. So nung pinatay si John the Baptist, ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang labi, kinuha yung kanyang katawan, at ito ay inilibing, at pagkatapos na mailibing, sila ay pumunta kay Jesus upang ikwento, sabihin kung ano ang nangyari kay Juan. At nung malaman ni Jesus ang nangyari kay Juan, ito ay pumunta sa isang malayong lugar. Kaya lamang, nang mabalitaan ng mga tao kung nasaan si Jesus, sila ay nagdatingan, nagpuntahan mula sa kung saang lugar, nagpuntahan doon sa kinaroroonan ng Panginoong Hesus, at nang makita ng Panginoong Hesus ang napakakapal na tao, kahit pa mayroong hindi magandang balita na narinig niya na ang kanyang pinsan na si Juan na nagbabautismo ay patay na, sa kabila ng hindi magandang pangyayari, nung makita niya yung makapal na tao na pumunta kung saan siya inaroroon,
nagsimula siyang mag-share. Nagsimula siyang mangaral. At inabot ito ng maghapon na pagkukwento o pagbabahagi ng Panginoon ng kanyang salita. Nang maghapon na, nung umabot na ng hapon, napansin nila na walang mga dalang pagkain itong mga tao na ito. Kaya sabi ng mga alagad, Lord, pauwiin niyo na. Kaysa naman dito pa sila, baka sila magutom. At doon ay mayroong bata na may daladalang tinapay at ilang pirasong isda at ginamit ng Panginoon, ipinanalangin niya sa Ama at ito ay nag-multiply, ibinahagi niya. At alam naman natin kung anong istorya doon. Nagpakain ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng 5 sibadang tinapay at 2 isda. Nagpakain sila, ang kanyang mga alagad, nagpakain sila ng 5,000 kalalakihan. Yun lamang po ang nailista. 5,000 kalalakihan, hindi pa natin alam kung ilan yung kababaihan at ilan yung mga anak nila. So most likely, at mayroong probability na ito umaabot ng 10,000 more or less na tao. At matapos na ito'y pakainin, meron pang sumobra na 12 bakol. So nang matapos na sila, masamsam nila yung mga sumobra, yung mga lumabis, agad doon sa verse 22, kung mapapansin po natin, agad pinasakay ni Jesus. Okay? Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Dito po makikita natin, okay, isa sa mga ipinapakita sa atin dito ng Panginoong Jesus ay yung kanyang concern sa kanyang mga alagad. Nais ng Panginoon, most likely and most probably, nais ng Panginoon na ang kanyang mga alagad makapagpahinga paminsan-minsan. Galing sila sa maghapon, galing sila sa pag-share ni Lord na maghapon at kinailangan na yung kanyang mga alagad ay tumulong doon sa mga pinakain nila. Alam niyo, ang mga alagad ni Juan ay kasama na rin doon na sumusunod-sunod sa Panginoon at sila hindi na nila nakuha na magluksa pa sa kamatayan ni Juan, sa halip nakatulong na kagad sila sa ministry ng Panginoong Hesus. So alam ni Lord ang pinagdadaanan ng kanyang mga alagad at concern siya sa kanyang mga alagad. At ito ang isang katotohanan. Kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, concern siya sa kung ano ang iyong kailangan. Concern siya sa iyong patutunguhan. Concern siya sa iyong kalagayan. Concern siya sa ating mga nararanasan, sa ating kapanahunan. May lamok. Concern siya sa iyong kalagayan, sa iyong nararanasan, sa iyong mga pinagdadaanan. Concern siya sa bawat isa na nagtitiwala sa Kanya, tumanggap ng Kanyang Espiritu inilagay sa ating puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi Kanya nilikha upang pabayaan lang. Hindi Kanya iniligtas upang pabayaan lang. Nais ng Diyos na ikaw, matulungan niya sa iyong mga pangailangan, sa aking mga pangailangan, at ako na po ay makapagpapatotoo sa inyo, makapagpapatunay sa iyo, na ang Diyos ng aking buhay, ng inyong buhay, sagana kong magbigay, palaging nasa timing. Lalong-lalo na ngayon sa ating kapanahunan na maraming tao ang nag-aalala. Makasasapat ba ang pondo namin? Makasasapat ba ang naipon ko? Makasasapat ba ang naitabi ko? Nag-aabang marami sa relief goods. Ang sabi nga doon sa isang post sa FB, yung mga taong kalya, yung mga taong grasa, nakalagay doon, mga mahihinang nilalang. Ako simula pa noon, walang makain, walang mainom, walang maidamit. Pero kayo, ngayon lamang kayo tinipid. Nagre-reklamo na kayo. Mga mahihinang nilalang. Pero alam niyo yung totoo? Ang Diyos hindi natutulog. At meron siyang kakayahan na iabot sa iyo ang kanyang kamay. Magtiwala ka lang. So ito, sa istorya, ang Panginoong Hesus ay concerned sa kanyang mga alagad. At siya nais niya na ipaunawa sa atin na meron din siyang malalim na concern sa iyo at sa akin. Pangalawa na makikita natin dito, ang mga alagad, nung sila ay inutusan ni Lord na sumakay ng bangka at tumawid sa kabilang ibayo habang siya ay may iwan muna, sabi dito sa verse 23, kaya nakalagay dyan sa inyong sa video,
Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol. Okay, sa verse 22 muna nakalagay, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauwi niya ang mga tao. Si Lord na nag-asikaso doon sa mga tao habang ang kanyang mga alagad. Alam niyo, naniniwala ako, hindi yun basta agad umalis. Malamang sa hindi, pinilit na sila ni Lord. Okay? Sige na, umalis na kayo, ako nang bahala rito. Parang gano'n sabi niya. Huwag niyo na muna intindihan, sila naman ipaalisin ko na. So, itong mga alagad, sumunod. At doon sa istorya, ano ang naranasan ng mga alagad nung sila ay sumunod? Nakaranas sila ng bagyo sa laot. Nakaranas sila ng bagyo sa kanilang buhay. Ano po ang katotohanan na makikita natin doon sa verse na yon? Ito po, at hari nawa, makita ninyo na ang pagsunod sa Panginoon ay hindi ibig sabihin na ang buhay mo magiging smooth sailing. Baka sa hinihingi ni Lord na pagsunod mo, dadaan ka sa bagyo ng buhay. Dadaan ka doon sa mga difficulties ng buhay. Dadaan ka doon sa mga problems, mga situation na hindi mo inaasahan. Magtatanong ka tuloy sa iyong sarili, bakit ko pa ito naranasan yon? Kung kailan naman. Kung kailan naman ako ay nagsisikap, lumapit kay Lord. Kung kailan naman ako ay nag-decide na magpagamit sa Kanya. Ang pagsunod ay hindi nangangahulugan na ang buhay mo magiging smooth sailing. Danas ko po yan. At naranasan ito ng maraming mga lingkod ng Diyos. Pero ito po ang isang katotohanan. Higit kang merong natututunan mula sa mga bagyo ng buhay. Higit kang lalo na lumalalim sa iyong pananampalataya. Kapag sa iyong pagsunod, meron kang naranasan na hindi mo gusto. Kung saan ikaw ay pipili, gagawin ko ba ang ipinagagawa sa akin ni Lord? O mag-i-stay na lamang ako sa aking kinalalagyan? Marami ang atubili, marami ang nag-aalinlangan, marami ang pigil sa kanilang paglilingkod sa Diyos o paglapit sa Diyos dahil doon sa kaisipan na baka ako ay maghirap, baka ako ay magutom, baka ako ay makaranas ng iba't ibang problema. Imagine ninyo, no? Sa palagay ninyo, pansin pa ba sa akin kung ako ay nagugutom? Hindi po. Ang totoo po niya na ito. Kapag ikaw ay sumunod kay Lord, maaaring sa iyong pagsunod, meron kang makakaharap na bagyo. Meron kang makakaharap na pagsubok. Pangatlo na makikita natin, ang Panginoong Hesus hindi sila nakalimutan. Actually, ang sabi dito sa verse 23, pagkaalis na mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Manalangin ng ano? Manalangin para kanino? Naniniwala ako na bukod sa kanyang pakikipag-communicate personally sa Ama, ipinapanalangin din niya ang kanyang mga alagad. Why? Una, doon sa isang translation, sa isang aklat, sa bukong Mark po ata yun, nabanggit doon na ang Panginoon ay umahon sa burol, kitang-kita niya yung pinagdadaanan ng kanyang mga alagad. Siya ay nanalangin, naniniwala ako para sa kanyang mga alagad. Why? Dahil maraming pagkakataon, at ito ay danas ng maraming naglilingkod kay Lord. After na mga victory o yung mga pangyayari na kakaiba o yung mga pangyayari kung saan na-appreciate mo ang kabutihan ng Diyos, yun yung time na ikaw vulnerable, okay? Vulnerable ang iyong kalagayang espiritual. Kapag naka-experience ka ng victory, kapag naka-experience ka ng miracle, yung kasunod nun, yun yung time na ikaw vulnerable kasi masayang-masaya ka at ang pinakaunang dapat na nagagawa ng isang mananampalataya after ng victory, after ng miracle, is to pray. Alam ng Panginoon na ito ay mararanasan ng kanyang mga... Imagine niya sabihin ko, nung sinabi kaya ni Jesus, pumunta kayo, sumakay kayo sa bangka, pumunta kayo sa kabilang ibayo o tumawid kayo sa kabilang ibayo. Hindi kaya alam ng Panginoon na meron silang dadaan ng bagyo sa gitna ng laot? Alam! Nakita ito ng Panginoon na sila hirap na sumagwan dahil ang kailang sinasakyan salungat sa hangin. Ang tatak crosswind, salungat sa hangin. Joke lang po yun.
So yung pagsalungat nila sa hangin, hindi sila, at ito pa ang isang nakakatuwa. Ang mga nandoon sa bangka, ang ilan doon ay mga ekspertong mangingisda. Alam nila ang sitwasyon sa laot. Kaya ito yung nakakatuwang istorya at ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na ito'y nakita ko doon sa bulletin board, Jesus Walks on Water. Kaya nireview ko yung mga mensahe na pagdaanan na at ito ang isineshare ko sa inyo ngayon. Sa verse 24, ang sabi po rito, samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na, ayon po sa ibang mga Bible scholars, ito po raw ay around 3 a.m. in the morning. Okay? Sabi nito, nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa tubig. Yung hangin salungat sa kanila, at nung madaling araw na, imagine nyo to, na ang kanilang bangka ay hindi halos makausad. Nung magmamadaling araw na, meron sila nakita. Verse 25, sabi diyan, nang madaling araw ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad, na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Okay? Sa ibabaw ng tubig. Ang sabi po rito sa Mark chapter 6, okay, doon sa kasunod na slide natin. Mark chapter 6 verse 48, ang sabi diyan, then he saw them straining at rowing. Imagine ito, pagod na sila sa kasasagwan. Straining at rowing, for the wind was against them. Now about the fourth watch of the night. Okay, fourth watch of the night. So, pang-apat na bahagi na. Alas 6, alas 9, alas 12, alas 3. Okay, yun yun. Pang-apat, alas 6, alas 9, alas 12, pang-apat, alas 3. So, mag-iikatlong oras ng kinaumagahan, he came to them, walking on the sea, sabi doon sa Mark chapter 6:48, and would have passed them by. Okay, dito muna tayo ha. Would have passed them by. Doon sa Tagalog version po nito, sa verse 25 ng Matthew, hindi po nakalagay yung doon. Naglalakad sa ibabaw ng tubig. Pero dito sa Mark chapter 6:48, lalagpasan sana sila. Would have passed them by. Now, yung pong lalagpasan sana sila doon sa Tagalog translation, yung English translation, hindi po yun yung isa sa mga literal na dapat natin makikita. Kasi po, yung phrase na pass them by o pass by, sa Old Testament, ilang beses itong ginamit ng Biblia na nagpapatungkol sa self-revelation of God. Kagaya halimbawa ni Moses, itinago siya ng Diyos sa isang siwang ng bato at ang kanyang glory passed by. Nag-reveal ang Diyos passed by. Maging doon sa panahon ni Elijah, siya ay isiningit ng Diyos sa isang cliff ng bato, then God passed by. So yun po ay self-revelation of God. Nang ibig sabihin, itong time na ito, sa Book of Mark, doon kasi nakalagay yun, that Jesus would have passed them by. Nang ibig sabihin, ito yung time na ang Panginoong Hesus ay inire-reveal na niya ang kanyang sarili, hindi bilang anak ng tao, kundi bilang anak ng Diyos. At ito rin yung nais niya na makita natin na ang ating Panginoong Hesus, hindi lamang anak ng tao. Sino nga ba ito na lumalakad sa ibabaw ng tubig? Napakahalaga na magkaroon tayo ng pagkaunawa. Sino ba yung tinatawag nating Panginoon? Panginoon tayo ng Panginoon, pero hindi naman natin siya ganoon kakilala. Nagigets niyo ako doon? Sabi nito, would have passed them by. Ibig sabihin, nais ng Panginoon na siya mag-reveal na sa kung sino siya. Diyan po sa susunod na slide, sa Job chapter 9 verse 8, tinan nyo to, Job chapter 9 verse 8, si Yahweh, ang Diyos, na nag-iisang naglaladlan ng kalangitan at ang mga alon ng dagat ay tinapakan. Ng ibig sabihin, walang ibang magagawa noon kundi ang Diyos.
Sa kasunod na verse, sa awit 107, verse 28 and 29, sabi dito, nang magkagayoy, dumaing sila sa Panginoon sa kanilang kahirapan at iniligtas niya sila sa kanilang kapighatian. Verse 29, kanyang pinatigil ang bagyo. Ano pa ang mga alon ng dagat ay tumahimik. Walang ibang nakapagbigay ng halimbawa na kagaya noon, maliban na Panginoong Hesus. Nais niya na siya mag-pass by, na ibig sabihin, i-reveal na niya sa kanyang mga alagad kung sino siya. Ito yung nais ng Panginoon na makita natin. Sa verse 26, okay, yung kasunod natin slide, sabi dito, kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Sigaw nila. Okay, tingnan mo katabi mo. Hindi yan multo. Okay? Ang sigaw nila, multo! Alam niyo, hindi nila inaasahan na si Jesus ay naroon. Why? Iniwan nila. Kaya hindi nila, wala ni sa hinagap na makikita nila si Jesus doon dahil iniwan nila doon sa pampang. Nauna silang sumakay ng bangka upang tumawid sa ibayo, sa kabilang ibayo. So hindi nila inakala. Kaya nung makakita sila ng isang imahe na naglalakad sa ibabaw ng tubig, akala nila multo. Sobrang takot. Nanay, momo! Natakot sila. At alam ito ng Panginoong Jesus, sabi rito sa verse 27, ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, si Jesus ito. Basahin ko po sa inyo doon sa Matthew chapter 14 verse 27, Modern King James Version. Okay, meron ba tayo dyan sa slide? Sa Modern King James Version nakalagay dito, but immediately Jesus spoke to them, saying, be of good cheer, do not be afraid, be of good cheer. I am, do not fear. Ito naman yung salita, self-revelation ng Diyos. I am. Walang iba na gumamit ng ganong pagpapakilala, kundi ang Diyos. I am. Ito po ay self-revelation. Itong bahagi na ito ng Biblia sa New Testament, ang Panginoong Hesus ay nagre-reveal sa kanyang mga alagad. At ito rin yung ibinabahagi sa atin ngayon. Nais ng Diyos, nais ng Panginoon na magkaroon ka ng malalim na pagtitiwala ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, kinikilala, minamahal at sinisikap na tularan. Siya walang iba kundi Diyos na nagkatawang tao. Amen po. Napakaganda ng mensahe na ito. Tignan niyo ito, yung kasunod. Sa verse 28, Panginoon, kung talagang kayo yan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Alam niyo, nung marinig ng mga alagad, sinabi ng Panginoong Hesus, kayo matakot, ako ito. I am. Doon nawala yung kanilang takot. Nang marinig nila ang tinig ng Panginoon, nawala ang kanilang takot. Pero, salamat sa Diyos na mayroong isang Pedro na mayroong tapang at pananampalataya na nagsabi, Panginoon, kung talaga kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Doon po sa ang bagong Biblia version, sa kasunod na slide, makikita po natin dito yung pagkakaiba. Tingnan niyo sabi dito, sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw yan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. Wow! Ang sabi ni Pedro, Lord, gusto kong pumunta dyan. Pero, hindi ako makakalakad sa ibabaw ng tubig. Utusan mo ko, pupunta ako dyan. Gaano kahalaga na tayo sumunod kapag tayo inutusan ng Panginoon? Gaano kahalaga na makita natin yung katotohanan? Hindi lamang tapang meron
si Pedro. Para ikaw ay tumayo sa bangka at humakbang palabas ng bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, nangangailangan ito ng matinding pananampalataya. Nangangailangan ito ng matinding pananampalataya. At alam niyo, bakit kaya si Pedro ay nagtanong ng ganoon sa Panginoong Hesus? Tinan niyo to ha? Sabi rito, sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw yan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. Sinabi niya, halika! Kaya bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. At alam natin ang kasunod na istorya. Yung kasunod na istorya sa susunod na pagkakataon. Okay, alam naman natin na siya ay lumubog at titingnan natin yun sa susunod na mensahe na ibabahagi po sa inyo. Pero ito ang gusto kong iwanan sa grupo. Tayo magbulay-bulay dito. Bakit kaya tinanong o sinabi pa ni Pedro, Lord, kung ikaw yan, utusan mo akong pumarihan. Lord, kung ikaw yan, utusan mo akong pumarihan. Dahil ito po ang isang katotohanan. Ang sabi po dyan, sa ating mensahe, meron po akong isinulat dyan na phrase. Where Jesus was, alam ito ni Pedro, kung saan naroroon si Jesus. Hindi mahalaga kung gaano kadilim ang paligid, kung gaano kataas ang mga alon, kung gaano kalakas ang hangin, o kung papaanong siya ay nababasa ng ulan. Hindi iyon ang mahalaga. Ano ang mahalaga? Where Jesus was is much safer than being in the boat without Him. Where Jesus was, no matter how dark the night, no matter how high the waves, no matter how strong the winds or how wet the water is, where Jesus was is much, much, much safer than being in the boat without Him. Bawat isa sa atin ay dadaan sa mga bagyo ng buhay. Bawat isa sa atin ay mayroong mga mararanasan na hindi natin gustong maranasan, pero mararanasan. At yun yung mga sitwasyon ng ating buhay kung saan ang Panginoon nais niya na maalala natin ang mensahe ito. Na sa mga difficulties ng buhay, sa mga struggles ng buhay, sa mga sitwasyon na hindi mo gusto sa iyong buhay, manampalataya ka na doon sa gitna ng bagyo nandoon si Jesus, kasama mo siya. Higit na pinaka-safe na lugar ay doon sa sitwasyon, kahit anong sitwasyon, basta kasama mo si Jesus. Yung inaakala ng tao na safe na lugar, meron kang pondo sa bangko, meron kang maraming ari-arian, meron kang maraming sasakyan, meron kang maayos na klase ng pamilya, pero kung wala si Jesus, mas mainam pa na ikay nasa barong-barong, basta't kasama mo siya. At yun ang nakita ni Pedro. At yun ang nais ko na makita ng bawat isa sa atin ngayon. Ano man ang ating pinagdadaanan, meron man tayong plague na nararanasan sa ating kapanahon natin. Hanggang kailan ito mararanasan ay hindi ko alam. Tanging Diyos lang ang nakakaalam. Ang pinakamahalaga, bagamat meron tayong plague na nararanasan, ang pinakamahalaga ay kasama mo si Jesus habang ikaw ay lumalakad doon. Ang pinakamahalaga ay habang ikaw ay may pinagdadaanan, ang Panginoong Jesus, kaagapay mo. Nakaagapay sa iyo. Alam natin kung ano ang nangyari kay Pedro sa kanyang pagsunod kay Jesus. Hindi ko alam kung ilang hakbang ang naihakbang niya doon sa ibabaw ng tubig. Hindi ko alam kung papaanong sa pagsunod mo sa kanya ay meron kang mararanasan. Kagaya ko ay maraming naranasan at marami pang mararanasan. Hindi ko alam kung ano ang ating patutunguhan, pero ito ang isang kasiguruhan. Alam niyo ng Diyos. At nais niya na magtiwala ka sa Kanya. Amen po. Kaya yung kasunod po nito,
Tingnan natin next time sa biyaya po ng Panginoon. Tayo muli umawit sa Kanya bilang pasalamat. Ako'y nagpapasalamat na minsan narinig ko itong awitin na ito. Nakapag-minister sa aking puso. Dahil totoo naman, ginawit natin kanina. Totoo naman yung sinasabi doon sa awit, niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako na hindi kaya tumpasan. Thank you, Lord. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Niyakap mo ko sa aking karumihan, nibig mo ko nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan ay di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan ay di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Jesus, niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ko nang di kayang tumbasan, niyakap mo ko sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan ay di nabahiran ng kabanalan at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na baba kaysa ating mga pagkakasala.
salamat sa sukdulang biyaya mo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father God, muli po, Lord, salamat sa iyong biyaya. Kami ay nakagagawa, nakapagbabahagi, nakakaawit ng mga papuring awitin. Dahil lamang po sa iyong kagandahang loob, dahil lamang po sa iyong biyaya. Ang buhay namin ay nagpapatuloy dahil lamang po sa iyong biyaya. Sa gabing ito, Panginoon, nilift up ko sa iyo, Panginoon, ang bawat na nanonood ng video na ito. I pray that you bless them, Lord, abundantly. Sa gitna ng storms ng buhay, masumpungan nawa ng bawat isa sa amin. Ang pinaka-safe na lugar sa bawat storm ay yung lugar kung saan ikaw ay kasama. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong ginagawa para sa amin, sa iyong pag-iingat. Inihiling ko po, Lord, na patuloy mong lukuban kami ng iyong makapangyarihan dugo, that this plague will pass over us. Maging ang bawat family, Panginoon, ng bawat nanonood ng video na ito, I pray, Lord of God, for your protection. Ikaw po, Lord, ang patuloy na mag-provide sa aming mga pangailangan at tulungan mo pong muli, Panginoon, sa aming pong prayer. Tulungan mo po, Panginoon, ang aming gobyerno, maging ang mga kapwa Pilipino, maging ang church, Panginoon. Bawat isa sa amin ay mayroong role para makalagpas sa mga pinagdadaanan ito. Sa tulong mo po, Lord, wala pong imposible. At maraming salamat po, Ama. Purihin ang dakila mong pangalan, O Diyos. Nawa po, Panginoon, ay nakapag-minister ang mensaheng ito, maging ang awitin, Panginoon. Salamat po muli. Purihin ang dakila mong pangalan ngayon at magpakailanman. In Jesus' name, Amen. Amen. Magandang gabi sa ating lahat. So, binabati ko po yung mga nanonood. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa iba't ibang lugar, sa Abu Dhabi, sa Dubai, sa Qatar, sa Japan. Palain tayo ng Panginoon sa Batangas, sa Cavite, sa Santa Rosa, Binyan, San Pedro. Palain po tayo ng Panginoon. Kung saan man ito umabot, comment kayo kung nasaan kayo para kayo ay mabate. Ang mga mahal sa buhay ng aking misis sa Iloilo, maging dyan sa may Binangonan, maging yun nandun sa abroad, mahal niyang kapatid. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Maraming salamat sa aking mababait na biyenan, mga biyenan. Palain tayo ng Panginoon. God bless po. Maraming salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.